Gising na at magsaya, Kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah.
Sa bawat singlit, pag-ibig mo'y nadarama. Ang bawat minuto ay laging sumasaya. Ang bawat titig ng puso ay papurihan ka. Hindi may kukuli pag-ibig mo sa akin. Sa bawat oras, ikaw ang aking takbuhan. Sa langit silangan, sa timog o kanluran. Ikaw ang aking gabay at aking sanggalang. Hindi may kukuli pag-ibig mo sa akin. Sa bawat oras, ikaw ang aking takbuhan. Sa langit silangan, sa timog o kanluran. Ikaw ang aking gabay at aking sanggalang. Hindi may kukuli pag-ibig mo. Di may kukuli, di may kukuli pag-ibig mo sa akin. Morning. Good morning, Jesus. Good morning po, mga kapatid. Ayan. Hallelujah. Ano ang tawag sa amin? Small, medium, large? O parang pinaka-small na ata ako. Papayag ka ba doon? Payag po, payag po. Eh, siya medium. Opo. Ikaw large. Hindi yata siya pumapayag to. Hindi siya pumapayag. Oo. Pero ang ganda ng t-shirt mo, ha? Anong kulay ba yan sa, brown? Brown po. Parang ano ba yan? Rust brown ba to? Jam? Ano ba ang kulay yan? Ganda nung no? Kay Otan, ano? Violet ba yan? Purple. Ano kulay to? Purple. Ano? Purple. Ang akin, Red. parang katulad kahapon na lesson. Apo. Nabati mo na ba? Mga kapatid, magandang umaga. At alam kong tayo'y masarap ang gising. Masarap ang tulog.
at magaang paggising. Amen. O bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Hallelujah. Lord, lahat ng papuri parangal sa iyo po lamang. Kahapon po, maraming salamat po sa experience with you and yung mga nakasalamuhan namin tao na by your grace, nakita si Lord sa amin at naibahagi ang ating Panginoong Hesus sa lahat ng nakasalamuha kahapon. At salamat po itong buong araw, kayo po mangunguna sa amin. Lord, maraming salamat din po sa aming bubong, sa aming kitchen, sa aming kalusugan, at ready to be of service sa Kingdom of God. Yung mga kapatiran po na papunta sa trabaho, mga kamanggagawa na bumabiyahe, patungo sa gawain, kayo po ang lukuban niyo po ng banal na dugo. Travel mercy po sa lahat. Yung magaganap pong mga fellowship sa linggo, kayo po ang maitatanyag, maitataas. At ang mga salita mo, mouthpiece po kami para ma-meet ang needs ng flock entrusted to us spiritually. Again, Lord, itong umaga na to, kayo po manguna sa aming tatlo. It is all for your glory and edification of the body of believers. May the words of our mouth and the meditation of our hearts be pleasing to you, our Lord, our rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Alam mo, maganda yung ating paksa sa umagang ito. Lagi naman maganda dahil galing kay Lord. Ito'y hango doon sa ating word of the week. Ano ha? Pwede bang pakibasa mo? Sa word of the week sa 2 Corinthians chapter 13 verse 11. Finally, brothers and sisters, rejoice, strive for full restoration, encourage one another, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Amen. Ano ha? At yan naman ay inikayat ko rin kayong basahin niyo yung buong chapter, ano? Apo. 14 na verses yan, 1 hanggang 14. At pag-usapan natin mga kapatid yung ano, kasi itong church sa Corinth ay merong final warning, ano? Final warning si Paul. Kasi there are times na ang mga nasa church ay nasusuong sa carnality. No? Ito'y may kaugnayan din doon sa church sa Corinth. Hindi mo minsan namamalayan o namamalayan mo ba na how do you know that you are living in the flesh and living in the spirit? So ito yung kanyang final farewell, ano? Mamaya tatalakayin ni Minister Jerry yan. At itong 2 Corinthians 13, ano? 1 to 14, pag binasa nyo, yung 1 to 6, yan yung babala, yung sa 7 hanggang 6, yan yung panalangin. At yung ating bibigyan ng pansin ngayon, it is a challenge sa lahat ng Kristiyano. And finally, yung pinakahuli, the blessings. Ano? So, ito'y nahati sa 4, warning, 1 to 6. Itong 7 hanggang 10 is a prayer. At yung 11 hanggang 13 is a challenge sa lahat ng Kristiyano, lalo na yung mga ministers of the Word of God. And finally, the final blessing. Yan yung pagkakahati-hati. Ha? Amen. Oh, ito na ba kagad yung mga may birthday? Bati muna tayo. Sige, bati muna tayo. Yan. Sister Ami Hernandez ng Alawan. Yan. Sino pa? Sister Celeste
Ayan, Ate Eteng, good morning, good morning. Si Sister Ami, asawa ng si Brother Johnny. Opo. Si Brother Johnny, naging lolo of the... Ano siya, may Mr. Lo, parang... Mister? Mr. Poging Poging Lolo. Lolo. Si Brother Johnny. Oo. Body mo si Brother. Opo. Sa Kalawan. Father John. Tsaka yung mga anak Good morning. niya. Sino yung mga anak niya? Si Paul, si John Paul, nung panganay si Jeffrey. Jeffrey. Tapos Tsaka si Raleigh. si Relay. Ayan. Ah. Si Kring Kring. Yung bunso. Meron diyang apo siya. Nung magaling kumanta nung Si bata. Alex. Si Lala. Si Tala. 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 Lala tuloy. Lala pala yung kay kapatid ni Arnold. Si Tala. Ano? Tsaka si Alex, yung Of apo. course. Oo. Si Alex, dalagita na. No? Opo. Amen. Ayan. Hallelujah. Binabati ko rin yung San Juan. Sila Nanay Berenes, tsaka si Nanay Goring, yan. At yung mga lahat ng tiga San Juan Laia. Malapit na tayo magkita-kita. Talisay Ayan. din. Talisay. Lahat ng kalo. Sa'yo, sino yung mga nauna dyan? Dito po si Sister Judith ng Tomana. Uy, Ayan, ang kanilang Sambales Outreach yan. Nakapunta ka na doon? Opo, nasa po ako doon. Yung sa may Sambales. tabing dagat? Opo. Alam mo ba, Minister Jerry, napunta kami ngayon doon. Hindi na namin makakita, no? Bakit, Tan? Ang dami ng mga marami ng mga Naging parang tourist spot city na. after, di ba? Ilang taon na tayo doon? Mga 10 years ba? Hindi na. Wala naman. Wala, no? More or less. Moral Oo. Alam mo ba yung, hindi na namin makita, ang nangyari parang, ang haba, ano tawag doon sa ganon, Minister Ali? Baywalk. Parang oo. Tapos, ang sabi ng ating coordinator, kung ano daw yung tapat mo, sa'yo na. Opo, gano'n na nag-iusapin doon sa mga lupa nila. Oo, tapos nagkaroon siya ng mini resort doon. Yung pinupuntahan ni Minister Jeff. Oo, tapos... Sa San Felipe. Oo, nung araw pala, yung dagat nila, ang lalim. Tapos nung sumabog yung pinatubo, Opo. Kinain ng dagat ang lupa. tapos ngayon, ang dami na ngayon nagsuswimming doon. Pine. Ay, ando ka rin ba, no? Oo, nagkaroon ng pine tree. Grabe. So, sabi nga ni Lola Tess, pagka ang Word of God nadala, talagang, Nagiging blessing. di ba? Nandun tayo nung nakaraan. Oo. Tapos, tuwa yung mga kapatiran. Ayan si Sister Judith, pamangkin ba o tita ni Brother Hoben? Ang kamag-anak po kasi ni Brother Ruben, nasa Alaminos. Yung si Judith. Kay Sister Judith po ata, kay Sister kasi Di bale, aalamin natin, no? Sister Sally kasi parang Bisaya. Ganun Si ba? Sister, asawa ni Brother Ruben, Si Senny. parang Bisaya. Ganun ba? Oo. Pero yung nanganganak, Apo. yan yung tumana. Alam ko, bibigyan ni Lord ng sasakyan. Amen, Alam mo amen. kung bakit? Pag pumupunta sila sa Sunday Fellowship, ang dami. Yung buong angkan. Siguro, pag talagang, siyempre, Magkakapatid si Sister Gina, si Sister Judith, Sister Opie, at ng mga anak nila, Brother Rene and Sister Judith, umaatin lahat yun. di ba puro milagro yan? Apo. Yan ba yung merong cancer na pinagaling, na opera, lahat, Opo. Grabe. Tsaka lagi, Pastor, Tsaka lagi yung ko bahay na- nila, laging binabaha yun. Lagi ko Ay, pinagpipray oo nga yun. pala, oo. Lagi ko pinagpipray yun pag naaalala ko sila na bigyan sila ni Lord ng hard design nilang bahay. Ang nangyari, Para pag dumating ang bagyo. di ba tumaas na? Opo. Hanggang third. Thank you, Lord. Pag bumahamam doon sa first floor, may Magiging blessing sila sa ibang tao kasi pupunta yung tao sa kanila. Hindi, Kasi nangyari mataas na yun. Nangyari yun, di ba? Opo. Oo. Ang nangyari yun doon sa Bacoor, kila Sister Karaos, Karaos. Yan. Kasi sobrang laki ng bahay nila. Pag nagbabaha doon, sila Sister Nelia, umakyat. Sister Nelia, umaakyat doon sa kila Sister Karaos. Kasi ang laki ng taas ng bahay nila. Ako, harsh desire ko, bigyan sila ng sasakyan para isang hakot. Opo. Oo. Ay, si Sister... Sino yung Ang anak niya nagdadrive po sa kanila nagigitara? si Brother Rene. Hindi, yung nagigitara. Sister
Maridit ba yun? Maridit. Ah, Meredith. 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 Nasa ano na siya ngayon? Kasama nandun siya sa kila Sister OODNR. Siya po ang pinagkakatiwalaan ng CSM sa Isa Youth. Sa youth naman. Tsaka Sister doon Meredith. sila makasama ni Sister SP. Thank you Lord, maganda yun. Bibigyan sila ng sasakyan. At yung mga kapatiran din natin na kasi minsan pag namasahe, dito lang sa atin, minsan ang tricycle, balikan 60, no? So, 80 na. Ano yun? Back and forth. Hindi po. Pag-pray natin kasi siyempre, tumataas man ng mga pamasahe, dadagdagan naman ni Lord ang provision. Amen. At yung mga kapatiran natin, bibigyan ni Lord ng mga sasakyan. Yung anak Amen. daw ni Sister Judith na panganay, naka-abroad na. Ay, talaga. Galing. Si Renedith. Yung isa, naka-abroad. Meredith, si nung- Renedith. Saan bansa? Renedith. Saan bansa? Ay, thank you, Lord. Ang mga nangyayari ngayon, yung mga angkan natin, si Andrew pupunta rin daw ng Australia. Tsaka karamihan ng mga apo-apo natin, anak-anak natin, sila na nagbabayad. Sa'yo, nagbabayad ng kuryente, si JJ. Ng mga anak ko po. Ikaw, pensyonado? Pag Sister Maripas, Hindi, alam papakain ko. tayo. Oo nga, parang lagi kita nakikita eh. Sila po nagabayad. Oo nga, wala namang problema. Sinasabi ko lang. Ang ibig ko sabihin, minsan sama mo naman kami. Pastor, anong alam po sa Dito na tayo? By August 9, magbibigol po ako, sabi nyo. Sa August 9. Ganito na lang. Siyempre, pupuntahan mo yung angkan mo. Ito po yung a-announce ko lang po para Oo. preparation sa outreach namin sa Bicol, sa mga taga Bicol po. August 9 hanggang August 12. Oo. Halis po ako dito ng Miyerkules. Dadating ako sa bulan ng Huwebes ng umaga sa Masbate. 3 prayer meeting po sa Masbate. Tapos after ng Masbate, Huban, 6. After ng Huban, Sorsogon. After ng Sorsogon, Buhi. Sa Sorsogon po, 3. Sa Huban, 6. Sa Masbate, 3. Kaya bali 13 po Oo, gawain. kasi doon. ang nangyari dyan, sa matagal na panahon, sa isang taon, 4 na beses lang natin sila napupuntahan. Opo, kaya ngayon po magiging monthly na. Ayan, magiging monthly na. At salamat mga kapatid doon sa mga support. Minsan nagpapadala kayo ng mga, di ba, yung mga damit, ganito. Opo, magbibigay nga po ang APG, Andres Group. Kaya sabi ko lang, pag nagbigay po kayo, para po sa mga worker muna. Kasi magbibigay ng mga magagandang damit eh. Hindi para sa Hindi, pag nung tira po, dadaling ko rin iba. Huwag tira. Hindi, nung di po kukunin ng mga manggagawa, wag bibigay po sila. Sorry. So, ibig palang sabihin, tama. Siyempre tayo muna dito. Siyempre may mga acknowledgement naman Apo, yan. apo, Thank you, apo. Lord. Oo, ang ibig niya sabihin, huwag natin piliin yung maganda. Ibigay na natin lahat doon. Pero dito muna po babagsak mo sa atin. Oo, pero ang ibig mo sabihin, Bibigyan sa outreach. dali na natin lahat doon. Oo, di ba? Opo. Bless na tayo. Bless na Opo, tayo. opo. Hindi, siya rin. Nag-iipon din yan. Alam niyo ba? Baka tayo dito. Hindi totoo. Yung meron tayong, di ba minsan matagal nang nasa cabinet. Tayo dito sa... Ay, alam ko naman. Si Roger nga, 1 taon nag-iipon yun eh. Kaya pag uwi, ay, taga Bicol yun. Opo, balak po namin puntahan yun. Oo, sa susunod, Sa susunod ang gagawin po, natin, ayusin pauunahin natin Sasabay po namin, tapos bababa si Roger, mauuna po siya sa kanila. Pagbalik namin, dadaanan namin sila. Hindi kasi ano yun eh. Di ba sa inyo magbabangka ka pa? Hindi na. Hindi na po. Yung kila Roger, parang Magbabangka. isang 30 minutes lang po yun. 30 minutes lang. Oo. Isla po kasi yung kala Roger. Isla, parang katulad kila Sister... Sa Blind Island, kila Brother Louie. Hindi pa natin napuntahan. Napunta na natin. napuntahan na ba? Outreach na po tayo doon sa Blind Island. Sige. Marami ka palang magiging assignment, ha? Palitan kayo ni... Sandy. ni Sandy. Apo. Tapos yung heart's desire mo natin na magkaroon ng motor doon kasi yung pagbiyahe halos medyo bundok-bundok. Nakarating na rin, akit ka doon, bababdebatan. Oo. Sige, meron na. Okay. Meron na, oo. Dito na tayo. Sige sa po, mga kapatid. sige. Purihin po ang Panginoon at binigyan po tayo ng pagkakataon para Pakibasa mo muna yung Makapagbahagi. Opo. ulitin mo. Kahit tapusin na kaya natin hanggang 14. 14. Basahin Opo. ko muna. Opo, Ako na opo, muna. sige po. Maganda Sige, po yan. hanggang 14 tayo, ha?
Mga kapatid, ang ating objective dito ay malakpasan natin yung naging pamumuhay ng nandun sa unang Korinto 3. Yung hindi natin namamalayan, tayo rin minsan nagiging carnal Christian. Pero tatandaan natin yung pangalawang Korinto 5:17 na bago na tayo kay Kristo. At minsan hindi mo naman namamalayan na namumuhay ka na pala sa flesh. So, kaya ito yung final warning. O basahin ko sa inyo. Finally, brethren, sa New King James, farewell. Naku, merong insight si Minister Jerry dyan. Finally, brethren, farewell. Become complete. Ito, be of good comfort. Be of one mind. Ayan. Ganyan. Live in peace, and the God of love and peace will be with you. Greet one another with a holy kiss. All saints greet you. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship or communion of the Holy Spirit be with you all. Amen and amen. Mabilis lang. Kung alam ko na napapansin, o kung hindi nyo man napapansin, ako'y nag-uumpisa lagi doon sa Psalm 19, yung, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, our Lord, our rock, our Redeemer. And almost all the time, nagwawakas ako dito. Ito maganda po rito. Amen. Amen. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion or the presence of the Holy Spirit be with you all. Ayan. So yun yung final blessing or benediction na tayong lahat manggagawa ay nasasambit natin. Amen. Oh, Minister Jerry, ikaw na ang mauna. Ay, mabilis lang pala. Ito palang greet one another with the holy kiss. Yan pala yung kultura nila. So, opo, maganda po yan. Mamaya may mga karanasan tayo dyan. Unahin ko na lang mabili. Kasi sa ibang kultura, yung pagbati, alam mo, sa Amerika, normal lang sa kanila yung kay babae, kay lalaki. Beso-beso. Ano ba? Masama ba yung beso-beso? Hindi naman. Para bang Islang. Opo. Para madali lang maintindihan. Opo, para madali maintindihan. Beso-beso. Pero Para hindi naman masama ang connotation. Hindi naman po, hindi naman. Dito kasi, sa atin sa Pilipinas, minsan may mga nagseselos. Opo, totoo yan. Kaya ingat na tayo doon. Sa iyo ata, nung araw, marami? Totoo to. Oo, nasa Bible kasi yung culture nila. Pero tayong Pilipino, conservative. Kaya, di ba, ang ginawa ng mami at daddy, sama mo yung misis mo, masama. Kasi minsan, hindi mo namamalayan kasi yung ano ba ang tawag doon? Yung by God's Yung grace. good deeds. Huwag maging evil spoken. Yan. Kaya minsan, di ba kamay na lang? Pero sa ibang bansa, ano yun, parang pagbati yun. Normal. Dito sa Pilipinas, parang siyempre, conservative tayo. Kaya pinag-iingat tayo lagi doon. Yun lang, nabanggit ko lang kasi nandito nga no? Sige. Minister Jay, ikaw na. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Doon nga po sa binasa natin. Finally, brothers and sisters, rejoice. Dito po, pinakita ni San Pablo, na sa kabila ng lahat, finally, tinawag niya pa rin brothers and sister or brethren. Talagang nangibabaw nung pagmamalasakit, nangibabaw nung pag-ibig, nangibabaw nung pang-unawa. Sa kabila ng lahat, tinuring niya pa rin family of God. Kasi sabi nga ni Pastor Alex kanina, medyo ko lang ng konti. Itong Church of Corinth. Ang Corinto po kasi, capital city ng Achaia. At ang Corinto, mayaman na lugar yan. Trade industry. Bagsakan ng mga kalakal yan. At ang Corinto po, civilized yan. Ang mga tao dyan, edukado,
mayayaman, matatalino, mix, ang tao po dyan, halo-halo. May Greeks, may Jews, may mga Romans, noong panahon na yan, mga kapatid. At ang Korinto, dyan ang galing ng mga sa Greek, sa Greek, dyan ang galing ng mga matatalinong tao sa mundo. Kaya after sila, ang mga Greeks, after sila sa wisdom, mga kapatid. Ngayon, bagamat mayaman ng ang Korinto, pero merong roon, Church of Corinth. Sa Korinto, merong church. Dito, si San Pablo po ang nagtatag ng gawain dito sa Korinto. Kaya lang nga po, nasabi nga kanina na finally, sa kabila ng lahat, kasi ang naranasan po ni San Pablo sa Church of Corinth, nung kanta ng mami, luha at sakit, di alintana, pagkat ikaw, Jesus, ang aking pag-asa. Grabe po yan. Nandyan nung faction, nung cliques na group, na sinasabing grupo-grupo, nung carnality. Sabi nga ni St. Paul, di ko kayo makausap sa sa espiritu, kinakailangan kausapin ko pa kayo sa laman. Kasi feeling na mga Christians sa Corinth, matatalino kasi sila After sila sa gifts of the Holy Spirit, gusto nila ng gift of preaching, gift of prophecy, gift of discernment, gift of healing, gift of tongues, interpretation of the tongues. Diyan sila after sa gifts. Mga kapatid, talagang hinahangad nila yan. Kaya lang nga po, medyo may division in the church. Sabi ng isa, yun ang mga na-experience mo ni St. Paul. Sabi ng isa, nung iba, kami kay Pedro, kami kay Apollo, kami kay Pablo. Kasi nung mga member po sa Corinth, halo-halo, merong lalo yung mga nauna, ay kay Pablo kami. Bakit? Kasi kami, kasama ko si San Pablo, nung tinayo namin ng gawain dito sa Corinto may mga Greeks, kay Apollo kami, kasi magaling magsalita, mataas, guwapo, matalino, eloquent preacher within the Church of Corinth. Yung iba naman kay Peter. Pag meron din po dyan sa second Corinthians. Opo, Cephas. Sabi, kami naman, opo, Cephas. Kami naman, kay Pedro, bakit? Hindi kami pwede makihalubilo sa hindi namin kalahi. Ayun, hindi kami pwede. Kaya within the church, merong Tapos, hindi lamang yung makapatid, talagang, bagamat itong church na to, hindi sila giver. Kaya kinuti San Pablo nung Church of Macedonia sa kanila. Hindi humingi ng tulong si St. Paul sa Church of Corinth. Kasi nga, una, hindi lang gusto si San Pablo kasi maliit. Hindi po lahat ng maliit. Hindi nila gusto yung physical, kumbaga, appearance si St. Paul. Gusto nila yung mga katulad ni... Parang china-challenge yung authority niya, no? Opo. Pero si San Pablo, nung kanyang background, teachers of the law, Pharisee, interpreter of the law, Hebrew, from the tribe of Benjamin, from Tarsus siya nakatira, parang sa Ayala alamang nakatira yan sa panahon natin. At matalinong tao si San Pablo, kaya lang nga, siyempre, sa gawain, hindi may iwasan na may mga ganyan. Oo, kasi siya yung nagpe-persecute, at siya ngayon nagpo-promote kay Jesus Christ. Oo. Kaya parang medyo iba yung ipuprove mo muna kung sino. Parang gano'n na nangyari. Ipuprove talaga. Oo. So, pero sa kabila ng lahat yung kaya sabi ni San Pablo, finally, ayan, tinawag niya pa ring brothers and sisters. Brethren. Brethren, yung kakantay ni kanina Minister Ota, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakais at laging sama-sama na magkakapatid. Doon pala sa brethren, meron siyang gustong ipaabot sa Church of Corinth, unity in the body of Christ. Love one another, forgive one another. Kumbaga, magkaroon ng tinatawag na bagamat iba-iba ang gifts, talents, pero nung harmony in diversity, Pastor, tama po, no? Bagamat magkakaiba sila, pero pwedeng magkaroon ng harmony through our Lord Jesus Christ. Si St. Paul, pinakita niya na kahit ganun, mahal ko pa rin kayo. Isang mabuting halimbawa na lingkod ng ating Panginoon. Kaya sinabi niyang, brethren, may brothers and
sisters, parang sa ating comfy family. Alam mo, nung araw, meron akong napag-aralan o sa isang mangangaral, ang brethren nang galing sa same womb. Opo. Naalala mo ba yan? Isang Panginoon, O, isang isang parang pananampalataya. the same womb ang mga Kristiyano. Apo, apo. Naalala ko yun eh. Kaya bagamat siyempre minsan sa biological nga, di ba? Opo, opo. Pero dalawa lang kayo, di ba? Dalawa lang. Dalawa po kami. Di ko po alam iba. Hindi, totoo nun, dalawa lang kayo. Di ba? Minsan dalawa lang nga, medyo nagkakaroon pa rin ng Ng konting. conflict, Oo. Pero yun ang sabi nga, finally, mga of the same womb. Opo, opo. Ayun na sabi, ano yung sabi mo? Be of good comfort? Opo, be Ano of ba- good comfort. Ano ba ibig sabihin yan? Naku. Ayan. Alam nyo, nung sinulat ito ni San Pablo, mga kapatid, nung be of good comfort, doon pala sa sulat niya, dito sa sa 2 Corinthians na... Nakatuwa ka ba? May na-discover ka? Kung Opo. ano ibig sabihin ng comfort? Opo. Tinignan ko po sa ng comfort. Tignan ko lang po ulit, mga kapatid. Panigurado po natin, ha? Sabi mo, comfy. Comfy, no? Oh, Comfy. comfy. Kaya tuwan-tuwa ka. Di ba? Oo. Be of good comfort. Pag tingin niyo sa Google ng comfort, may lalabas sa comfy. So parang sa ating gawain, comfy. Natuwa ka. Nakaka-bless naman, mga kapatid, no? Kaya nga nung sa 2 Corinthians 1, verse 3 to 4, si Lord ang pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Tayo'y kanyang inaliw nung panahon ng ating kalungkutan, kahirapan, paghihirap. Natanggap natin ang kaaliwan ng Diyos. Kaya tayong lahat ng mga Christians, katulad ng tagubili ni St. Paul sa mga sa iglesia, sa Christian sa Corinth na be of good comfort. Kasi isa po yan sa para magkaroon ng unity in the body. Alam mo, pagka ako tinanong, yung strong points mo, mahilig kang mag-encourage. Yung ibig sabihin ng encourager. Alam mo ba yan, di ba? Apo. Ako lang naman yon, pero ewan ko sa kanila, ha? Hindi, totoo. Ang na-experience ko po dyan, kahit Kasi sino punta. ito lang, yung meron akong mga napuntahan na kung titignan ko, pag nandun ako, parang hindi lalapit kay Lord. Pero namatay na to, namatay na. Natutuwa lang yung misis niya dahil hindi daw umaattend yung asawa niya. Hindi ko na babanggitin kasi napunta kami doon sa patay. Ang kinukwento, ikaw. Kasi natuwa siya, yung brother husband niya kasi parang barako. So, parang doon ka ata nakaka-encourage sa mga barako. So, hindi lang isa, meron din mga iba na niisip ko, uy, si Minister Jerry ang sineshare niya. Walang tatangos ang ilong, ha? Papamay naman po ilong. Hindi, buti na lang hindi mo ako narinig. Meron, Hindi, apo, totoo apo, yan. apo. So, natuwa lang ako dahil sabi ko nga, hindi ko masyadong kilala tong namatay. Pumunta daw. Sabi ko, paano ma-share ko dito? Ang kilala ko lang, siya na umaaten. Pero yung namatay, hindi ko nakikita ko, noong mga huling panahon niya, umaaten na. Pero mga a decade ago, or almost 2 decades ago, tsaka si Pastor Romy pala, dalawa kayo. Hindi naman, wala naman pataasan, katulad na nangyari. Kami ganito, kami yun ang Meron din pinagsimulan. po Kaya sinasabi ko, huwag tatangos. Apo. Oo. Meron din po kami experience. Meron po isang prayer meeting. Nung brother husband din rin umaattend. Talagang, hindi naman siya against sa Para gawa. si Otan din, ganun. Apo. Kasi yung kay Minister Otan din, yung mga parang mga iniisip mong hindi pupunta kay Lord. So, medyo may kahawig kayo ng ugali. Be of good comfort. Encourage. Ay, ano ba yun talaga dyan? Kasi Tuloy mo isang na. prayer meeting po, hindi umaattend ng asawang lalaki. Ngayon, ang ginagawa ko po, hinahanap ko yung asawang lalaki. Magkakwentuhan muna kami. Pag medyo nawili na po nung brother husband, tatawagin ko yung misis, upo na kayo, upo na kayo. Pero ano yun? Mamaya-maya, nung brother husband na yun po,
Every Sunday, nandito po. Tama. Pero alam ko namang sincere ka, di ba? Opo, Tsaka opo. talagang binibigyan mo ng panahon. Minsan inaalam mo pa yung kanyang, hindi naman inaalam yung bisyo or something. Pero sa pag-uusap, parang tinatandaan mo, di ba? Opo, opo. Pareho kay ni Minister Otan. So yung pala yung tayong mga Kristiyano, naalala ko tuloy dun sa sa 1 Corinthians 9, yung gagawin ng pamamaraan para mailapit yung mga tao kay Lord. Minsan, pagka nasa Hudyo, di ba? Nag-uugaling Naalala Hudyo, mo opo. yan? O yun yung hindi man wala lang. So sa atin mga kapatiran, naalala ko tuloy din dito, no? Kasi yung sa babala rin, sa verse 5, basahin ko muna, tapos tuloy ka Opo, ulit. opo. Sabi rito kasi, minsan hindi mo namamalay. Ito yung sa verse 5, babala sa mga Kristiyano, minsan nasusuong sa hindi nila namamalayan na ganito. Ganito yung nasa verse 5. Examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know that Jesus Christ is in you? Unless indeed you are disqualified. Oh, kasi there are times na minsan nawawala. Hindi nasa atin na si Lord, di ba? So examine mo rin yung sarili mo. Yun yung warning. Kaya ang sabi, finally, brethren, farewell pa nga yan. Meron pang rejoice yan eh. Ano ba ibig sabihin ng farewell sa napag-aralan? Yung sa ibang verse pong ginamit, finally, brothers and sisters, be joyful. Rejoice. Tulad po nung nakasa dito sa atin niya, rejoice. So, ayaw ni San Pablo na talagang gusto niya maging maayos ang isang gawain. Sa gawain. Kaya hindi siya na pinangungunahan niya palagi ng, tayong lahat, anak ng Diyos. Tayong lahat, namatay si Kristo para sa atin. Tayong lahat, tinubos ang kasalanan. Tayong lahat, may bagong buhay na tayo. Tayong lahat, kasama sa parada ng tagumpay ni Kristo, mag-alak tayo. Parang gusto niya paabot sa Church of Corinth. Alam mo ba, yan yung sabi ng mga mangangaral, scholars of the Bible. Yung mga binanggit mo ngayon, yan yung the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Yun na yung sinasabi mo. Kaya lang, hindi mo na mauulit, Pwede ba? Na-interrupt kita eh. Sorry. Oo, kaya lang, natutuwa lang ako. Yan kasi yung heart ng mga mangangaral din ng salita ng Diyos nung unang panahon. Na babanggit mo kasi nasa puso mo. Hindi na kita interrupt. Tuloy mo na. Malapit na po. Hindi, kasi natutuwa lang ako. Yun yung pag pinag-aralan mo, yung sinasabi mo, yun pala ang ibig sabihin the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Yun yung kanyang heart's desire na sabi mo, mga kapatid. Amen. So, ganun din sa ating mga kapatiran kung paano ang Panginoong Jesucristo na sa atin, nung pag-ibig ng Diyos Ama at ang presensya ng Holy Spirit. Ganun din po sa ating kapwa mananampalataya. Kasi nung mga wala nga kay Lord, meron silang heart sa isa't isa. Much more sa body of believers, sa mga Christians, mga kapatid. Kaya, be of good comfort, rejoice. Napakaganda po ng ating kalagayan. Yung pong iniiwang, kasi nung gusto pong mangyari ni St. Paul, nung tagubilin niya, maging pakinabang sa kanila, malapit sa Panginoon, at maging kalugod-lugod sa Panginoon, maging mabuting halimbawa sa isa't isa, maitaguyod ang gawain ng Diyos, nakita ng mga wala kay Lord para sila magsilapit sa Panginoon na iba pala pag nasa gawain ng ating Panginoon. Meron nga pong napainggan, isang mabuting bagay na nagbubunga ng mabuti at nagbibigay ng pagbabago at ang mga tao nalalapit sa Diyos, 100% po galing po sa Diyos yan. Kaya let us support, kumbaga be of good comfort, rejoice. Kaya pag mayroong nalalapit, maraming natutuwa talaga maging ang mga anghel sa langit. Amen. Thank you, Lord. Oo naman, be of good comfort. Yun yung challenge sa ating lahat, Apo. At be of good comfort, be of one mind, live in peace, the love of God and the peace of God be with you all. Yun yung
Yun yung challenge dito. O bago, ay thank you Lord. Glory to God. So yun mga kapatid, yung challenge, be of good comfort. Meron lang akong nakita sa isang mangangaral. Ang sabi ng be of good comfort, sabi niya, parang aim for perfection. Apo, aim for restoration. Aim Tama. Oh, very good. Hindi mo nasabi. Pag sinabing, Hindi pa. ay, tuloy mo na nga. Oo, kala ko. Alam niyo po, Oo. Aim, sabi mo, be of good comfort. You aim for perfection, meaning to say, aim for restoration. Amen. Ano po kasi, kinakailangan become complete. Bagamat Ayun hindi din, tayo, Oo, tama. bagamat hindi tayo perfect, pero parang sa dark ba, iniutay-utay hanggang sa tamaan mo nung bullseye. So, yun ang gustong mangyari ng Panginoon na, kumbaga, makita natin nung mata ng Diyos, isip ng Diyos, kung ano sa mga tao. As a Christian, ganun din tayo. Meron pa ako yung sabi mo, be complete, be of good comfort, aim for perfection, meaning to say, i-restore natin yung mga Parang kinakalam, physically fit eh. Hindi, tama. Paghahayo rin, spiritually fit. Nasa Timothy. Kasi pag medyo may diferensya, hindi pwedeng, kinakala sa spiritual na pamuhay, ganun din po. Kaya kinakala i-restore. Speaking about physical, alam mo ba, nag-video call sa akin si Pastor Roming. May paano siya. Oo, pinakita na niya, naglalakad na siya. Apo. Sabi niya, ready for outreach. Tapos Na-restore, kumbaga, Oo. Galing. Thank you, Lord. Tsaka yung countenance niya. So, yun na yung be of good cheer, rejoice, aim for perfection, be complete, good comfort. Meron din yung mending the relationship. Alam ko, nandyan din sa'yo. Para bang kung medyo may nagkaroon ng lamat, ikaw yung, yung men? Parang tatayin na, neat, parang ganun, Oo. Ay, si Otan, mamaya na. Ano na po? 9 na po. Okay na po ako. Thank you, Lord, yan. Thank you, Lord po. Oo, parang sa bilis nung pagsasalita mo, parang na-summarize mo yung ininanais ni Lord, Kaya nga meron ditong warning, may challenge, may prayer, at merong blessing, So, bago tayo kay Minister Otan ng one mind, batiin muna natin yung mga may kaarawan. Parang dami Okay. Ito, kaibigan natin to sa Pangasinan. Ito yung kamanggagawa natin, Kabalikat Kasangga. Ayan. July 21. 21. Tan, kilala mo yan, Tan? Oo. Si Brother Julius. Kaibigan ni Bukaw. Brother Ali. Brother Julius. Brother. Sampabian. Ang aking alaala kay Julius, hanggang ngayon, siya yung naghahatid sa worker kasi may tricycle siya. Opo. Yan. Mikey Cruz. Palagay ko, taga niya, Monteverde, anak ni Sister Sally. Johan Kawilian. Taga San Andres. Sister Edwina. Oo. Brother Billy. Bill Kakanindin. Kilala niyo ba yun? Hindi Hindi, Kakanindin. siya anak ni Kakanan din. Sister Tess Katahan. Ay, meron silang 3 grupo. Magkakasama si Sister Sally, Sister Seni, tsaka si Sister Annalyn. Sila yung laging magkasama nung araw. Hanggang ngayon naman, kasi hindi naman napupunta pala si Sister Sally sa East ngayon, Opo. Meron pa, Sister Ana Rial. Ano yan? Si Rial. Anak ni Pastor Rapi. Pastor Si Ana, Rapi. si Ana. Oo, si Ana. Sino pa? Si Danica Malabonga. Manugang. Ayan. Father Aldrin, Pastor Alex. Si? Aldrin, Labilla. Labilla. Napakaganda na yung, di ba, sa John 10, na yung by God's grace, yung hindi lang yung mga pangalan, na by God's grace, nabigyan tayo ng pagkakataon na kakilala natin, Di ba? Sabi doon sa John 10. Opo. Yung My voice, yes. My sheep knows my voice. Kaya minsan tinatanong ko, saan ba yan? Sino ba? Ang dami, no? Si Aldrin, anak ni Sister Linda. Maricel Harjolin. Tiga Palakpakin. Ayan.
Tapos Sister Grace Lector. Ay, Lori Lee de Guzman. Yeah. Meron pa, Lori Lee. And happy anniversary, Brother Roland and Sister Connie Manalan. And happy Nasa birthday Amerika, no? at happy anniversary. Nasa Amerika po, no? Enjoy Connie. your day. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Thank you, Lord, mga Happy kapatid. birthday. Yan. Habang si Minister Otan ay nag-break, basahin sa kanya yung yung sa Be of One Mind. Okay. So again, itong 2 Corinthians 13, 1-14 ay nahahati sa 4. Una, yung warning, yung titignan mo rin yung sarili mo, baka nawawala ka na sa pananampalataya. At nandito rin yung prayer sa 7-10. Basahin ko lang yung 7-10 kung ano makukuha natin sa pinapanalangin niya yung church. Ang sabi rito, now I pray to God that you do not, now, sabi ni Paul pala, now I pray to God that you do no evil. Not that we should appear approved, but that you should do what is honorable, though we may seem disqualified. For we can do nothing against the truth, but for the truth. For we are glad when we are weak and when you are strong. Ito yung panalangin. And this also, we pray that you may be made complete. Ito yung reason. Therefore, I write these things, being absent, lest being present, I should use sharpness according to the authority which the Lord has given me for edification, not for distraction. So, doon nilalaman ng prayer ay, do no evil, only that which is good and righteous. Stand for the truth, be strong and be perfected, and for the reason to prevent harness and to edify, not to turn down. So, ito yung panalangin na maipanalangin natin sa mga kawan ng Diyos, bahagi tayo doon, kapatiran, ipapag-pray din natin itong prayer sa 7-9. Huwag gagawa ng masama, gumawa ng mabuti at katwiran ng Diyos. Tumayo, stand for the truth, yun ang ating foundation, the Word of God, and be strong in our faith so that it will be mape-prevent yung harshness at hindi nating ite-tear down ang fellow brothers and sisters because there are times na without you knowing it, parang nasisiraan na sa pamamagitan ng mga harsh words. Our motivation and our mission will be discussed is to edify the body of believers. Ito na si Minister Otan. Good morning, mga kapatid. Morning. Yan. Dito po ako sa Be of One Mind. Kasi nung tinignan ko to sa Thompson, nakalagay doon yung disciplinary warning. Kasi pag tinignan natin dito, yung sinishare nga ni Minister Jerry, di ba? Lahat sila magagaling. Lahat sila marurunong. Alam nila lahat.
Pero pag tinignan natin dito yung disciplinary warning, kailangan bilang isang Kristiyano, kailangan iisa yung ating pananaw. Iisa yung ating layunin. Kaya nga pag tinignan natin, paano tayo magkakaroon ng one mind? Kailangan, sabi dito, may word dito na unified. Tsaka yung unity. Yung unified, ito yung pinag-isa. Yung unity, yung pagkakaisa. Kailangan kasi magkaroon ng pagkakaisa eh. Kasi kung walang pagkakaisa, kailangan isang mind lang. One mind lang tayo. Kasi pag ang daming mga kanya-kanyang anong tawag dito, kuro-kuro, kanya-kanyang idea, lalong magkakagulo-gulo. Kasi lahat sila matatalino, lahat sila aral, lahat sila mayayaman pag tinignan natin dito. Kaya sabi dito, kailangan merong unified at saka unity, may pagkakaisa. Sabi sa 1 Corinthians chapter 1, verse 10, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, magkaisa kayo at huwag magkabaha-bahagi, maging isipan at maging sa layunin. Kaya pag tinignan natin sa pangalan ni Yahweh, sabi doon, magkaisa tayo. Huwag magkaroon ng kanya-kanyang bahagi. Kaya nga pag sinabing unity, napakagandang awitin dito, Pastor. Awitin natin. Yung unity, kasi sabi doon, napakaganda na nagkakaisa. Sa 133? 133, sige, sabi doon. Psalms. Napakaligaya. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang pangakong buhay ay mananatili sa habang panahon. Ang pangakong buhay ay mananatili sa habang panahon. Kaya thank you Lord kasi ang gusto ni Paul, iisang mind, magkaroon ng pagkakaisa. Pag tinignan mo, merong pagkakaisa, pinag-isa kay Kristo. Kaya nga yung prayer niya, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, magkaisa kayo at huwag magkabaha-bahagi, maging sa isipan at maging sa layunin. Parang dito sa Kompi, parang thank you Lord, si Pastor Alex nga yung ating parang message galing kay Lord. Tapos isa yung kanyang, lagi niya sa umaga nga, lagi niya sinasabi, ito yung ating 1 week. Yan. Itong gagawin natin. Ito sa susunod sa anniversary, ito gagawin natin. Di ba pag merong isang pagkakaisa, nagiging maayos. Di ba? Kaya nga sabi dito, kailangan meron tayong may unity, may one mind kay Kristo. Ngayon sabi dito, para tayo magkakaroon ng one mind. Sabi doon, saan tayo magkakaisa? Kasi pag tinignan natin dito, itong sinulat ni Paul nito, ang nangyari dito parang nagkakagulo-gulo eh. Parang hindi sila magkaunawaan. Ngayon, sabi dito, saan sila magkakaisa? Kailangan tayo din mga Kristiyano, ang kailangan tayo, yung faith natin. Iisa ang pananampalataya. May kanta rin tayo, iisang pananampalataya. Panginoon, tayo. Ulit. Isang Panginoon ang ating pinaglilingkuran. Iisang pananampalataya mayroon tayo. Iisang amang nagmamahal sa atin.
iisang Espiritong gumagalaw. Dahil kay Kristo, tayo'y nagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dahil kay Kristo, tayo'y nagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tayo'y magkakapatid, tayo'y magkakapatid sa Panginoon. Sapagkat iisa ang ating Ama, kung kaya tayo'y magkakapatid. Dahil kay Kristo, tayo'y nagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dahil kay magkakapatid, tayo'y magkakapatid sa Panginoon. Kaya ang gusto ni Pablo dito, yung iisang pananampalataya. Kailangan tayo din, dito sa Comfy, iisang pananampalataya, Comfy family, iisang pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya natin? Yung Hebrews 11:1. Ang pananampalataya ay pagtitiwala ang mangyayari ang ating mga inaasahan at natitiyak tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Faith in our Lord Jesus Christ. Pag tinignan natin na ipamumuhay nga natin to eh. Katulad kami ni Sister Anna, pag meron kaming hinihingi kay Lord, automatic, sasabihin namin, thank you Lord. Kasi alam namin, ipinagkaloob ng ating Panginoon. Tayo din, nananampalataya ba tayo? Nagtitiwala tayo, lahat ng ating mga suliranin, lahat ng ating pangangailangan, ipagkakaloob ng ating Panginoon. Dapat ganun yung ating maging pananampalataya. Yun yung ating pagkakaisa. Iisa ang pananaw natin, magkaroon ng pananampalataya. Kahit hindi mo pa nakikita, manalig ka ng ipagkakaloob ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung sinasabing one mind, iisa lang dapat yung ating pananampalataya. Pangalawa, sabi dito, yung belief. Ano ba yung belief? Yung belief natin mga Kristiyano. Ano sabi doon? Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kasi maraming tao maraming paniniwala. Parang pag tinignan mo, ang dami nilang pananampalataya, ang dami nilang belief. Isa lang ang ating paniniwalaan. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik at sa kanyang pagbabalik, makakasama tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Yun yung ating paniwalaan. Yun yung gusto ni Pablo dito na maipamuhay natin na yung belief natin kay Jesucristo lang, katulad yung kahapon na topic nila, di ba, sa Acts 4:12. Sa silong ng langit, walang ibang pangalan na ibinigay para sa ikaliligtas ng tao, yung pangalang Jesucristo lamang. Kaya yun yung ating belief na walang ibang makakapagligtas kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Di ba parang ang gandang pananaw, ang gandang mindset sa ating bilang isang Kristiyano. Pag yan yung ating magiging mindset, magiging maayos yung ating pagsasama-sama, magiging maayos yung ating kongregasyon. Pangatlo, sabi dito, yung purpose. Kaya pag tinignan natin, isang mind, kailangan yung purpose natin. Ano ba yung purpose natin? Ang purpose natin, di ba, yung 2 Timothy 2:2, take the teaching you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Kaya ang purpose natin. Kaya nga tayo di ba? Lagi natin isinishare yung ating salita ng Diyos, ibinabahagi. Ito yung pinakamagandang example dito, yung si Pastor Romy.
Di ba? Ang dami niyang nadala kay Lord, yung mga tinuturuan niya, tapos nadala niya kay Lord, tapos ngayon tagapagturo na, para pag tinignan mo, napakagandang mindset niya, napakaganda na maging isang pananaw natin. Yung pang-apat dito, yung mission natin. Ano ba yung mission natin? To seek and save the lost. Sabi doon sa Luke 19, verse 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Kaya yung mission natin, di ba, para pag tinignan natin, laging punta dito, punta doon, punta. Kasi ang nais, marami ang maliligtas, marami ang madala sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba yung 100, yung 99, iniwanan yung 99 para lang doon sa isa. Kasi ang purpose, yung mission, madala sa Panginoon. Madala sa Panginoon at marami ang maliligtas. At yung panghuli dito, na kailangan maging one mind tayo, doon sa ministry, means to serve. Sabi doon sa ministry, yung to serve, sabi nga dito sa salita ng Diyos sa Mark 10:45, sabi dito, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Kaya pag tinignan natin, kasi sa sobrang talino, yung sinishare ni Brother Jerry, nagtatalo-talo, ganito, kasi minsan, pag medyo marunong ka na, ganito, parang pag tinignan mo, kailangan ikaw na lahat parang pag tinignan mo. Tandaan natin, na parito tayo upang maglingkod, hindi para paglingkuran. Kaya dito, sabi nga dito, be of one mind. Kailangan, para magkakaroon ng one mind, kailangan may unity, may unified, may pagkakaisa, at alam natin, dun sa pinapaabot sa atin ni Pablo, sabi doon nga, yung, sabi doon, yung disciplinary warning, na pag tinignan natin dito, pinapaabot niya, kailangan tayo ay iisa ang ating pananaw. Ang pananaw natin, marami ang maligtas kay Lord. Ang pananaw natin, pananampalataya natin, bagamat wala pa, ipinagkakaloob ng ating Panginoon. At yung conclusion ko dito, sa Efeso 4:5-6. Efeso 4:5-6. Tayo may iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang bautismo, iisang Diyos Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Kaya, Amen. one mind to be one mind. Amen. Naalala mo doon sa early church, meron silang one mind, one heart, at libo-libo. Acts 4, Acts 2, ayan, iisa ang kanilang one mind, one heart, at prayer and fasting and preaching of the Word of God, at sila'y nag-multiply. So again, in summary, mga kapatid, dito sa 2 Corinthians chapter 13, 1-14, nahati sa apat, yung babala, andyan yung panalangin, andyan yung challenge, at yung panghuli, yung blessings. Dito sa challenge, makikita natin yung good comfort or perfection, ating i-restore, amen, kung may broken relationship, and listen to the appeal for others to be consoled and help. Andyan din yung one mind. Yung panghuli, yung live in peace. Ang source kasi ng peace, ang ating Panginoon Diyos. So, the peace of God, peace with God, and peace within. Medyo mabilis lamang. Kasi there are times na nawawalan ka ng peace sa sarili mo. Every now and then, pwedeng maganap ito. Pero babalik ka uli sa Panginoon Diyos. Nawawala ba minsan ang kapayapaan nyo? Bakit nawala ang kapayapaan nyo? So una, yung peace of God na sa 1 Thessalonians 5:23. Ang sabi doon, source ng peace. And the God of peace. So siya ang source ng peace.
sanctify you wholly, body, soul, and spirit until the coming of our Lord Jesus Christ. At ang source din ng peace ang ating Panginoong Hesukristo. Don't worry about anything, but in all your prayers, ask God for what you need, always asking Him with a thankful heart, and Christ or God's peace will be on you, di ba? At ang peace din ng source, ang Holy Spirit sa John 14:27. Ayan. Ito nga, meron tayong awitin dyan eh. Yung the peace, the peace the world cannot give. So yan ang source ha. So kasi God, the love of peace, the love of God and peace be with you all. So ang source ng peace sa church o sa mga body of believers, tayo mga regenerated by God's grace transformed, ang source ang ating Ama sa Langit, si Jesucristo at ang Holy Spirit. I give to you is the peace that passes all my understanding, the peace that I give to you, the world cannot see. My peace, says the Lord, is to see you loving one another, the peace that I give to you, the world cannot see. So the source of peace, ang ating God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. The source, yung peace of God, yung peace with God, and peace within. Yung peace of God ay pinadala ng ating Panginoong Hesukristo, si Hesukristo, para ang mga makasalanan na nagkaroon ng pagsisisi sa kanilang mga kamalian o kasalanan, nagkaroon ng true repentance, manumbalik sa ating Panginoon Diyos. So, si Jesus Christ ang peace of God na na-reconcile tayo sa Creator. Mahalaga yon. So, peace of God, the source, peace with God because of what Christ has done on the cross. Kaya nagkaroon tayo ng tinatawag na propitiation sa ating Creator. Tayong mga Kristiyano na nagkaroon ng nandoon sa Romans 12:1-2, metanoia o yung true repentance, and yung peace within. Matanong ko kayo, ako na lang siguro, kayo mga kapatid, every now and then, minsan nawawala yung ating kapayapaan na pupunta tayo minsan sa carnality. Recognize, sabi, examine yourselves, sabi dun sa verse 5, mabilis lang. Kagabi, nagkamali kami. Nahuli si Otan. Kasi nasa center lane, kumanang kami. Dapat dun sa farthest right ka, pagkakanan ka. Nasa center lane, kaso meron kami sinusundan na ways. Pauwi na kami noon. Galing kami ng La Union, may pinag-pray. Pauwi na gabi na Tapos medyo kumain lang ng konti. Tapos nando kami sa center lane. Pag U-turn namin, ang tagal pang umiikot pa yung yung ways. Nasa center lane kami. Tapos nando na kami sa gitna, biglang lumabas ka kanan. Sabi ni Sister Ria, kanan. Kumanan ngayon si Ota, nasa center. Pag kanan na ganon, dapat nasa farthest right ka. Kaso, nung pagkanan namin, ayan na yung police. So, oo. Tapos ngayon, kinatok si Otan. Tapos tumakbo kami. Tapos sabi ko, sige, diretso mo na. So, mali din ako, pinadiretso ko. Wala peace mo. Nawala yung peace. Pero alam mo ba, na kaya ako nasa isip ko, kaya ako pinadiretso kasi nakita ko, baka wala namang motor. Oo. Yun ang nasa isip ko pa lang yun. Kaso nung pagtakbo na, kinakabahan na ako. Mamayang konti, andito na yung dalawang motor. Ayun, pinahinto kami. So, nakiusap kami na patawarin. So, nawala yung kapayapaan namin kasi na-violate namin yung mali. Humingi kami ng tawad. Pinatawad naman, sabi, papatawarin kita, pero may responsibilidad ka na sumunod sa
traffic rules. Kaya tidikitan kita. Kasi ang pinakamaganda naman doon, pupuntahan na namin doon ni Otan doon sa presinto. Pero kasi naisip ko baka minsan masuong tayo doon para wala nang istorbo, bayaran mo na lang ora-orada at walang resibo or something. Ay ako naman nag-iisip ng ganon. Samantala, yung pulis naman, tinikitan. Sabi, humingi kami ng tawad. Di ba humingi tayo ng tawad? Oo. Sabi sa akin ng pulis, nagkamali ka. Walang problema, pinapatawad na kita. Ayan. Kaso nga lang, may violation kang dapat mong bayaran. Panatawad Sabi ko sa kanya, Sir, baka pwede po bang dahil humingi naman ako ng tawad, baka pwede mong pababaan yung aking violation. Kasi nga, dahil nga napago kami, hindi kami huminto. Pero sabi ko naman sa kanya, Sir, kung talagang tatakbuhan ko kayo, mabilis yung sasakyan ko, pag bumaba na ako ng Baklaran, iba na yun, Parañaque na yun eh. Sabi kong ganun. Kung talagang meron ako talaga, mauuna na ako. Kaya sabi ko nga, Sir, pasensya na naka-violate ako. Yun lang yung sabi niya sa akin. Ako yung nagkamali kasi sabi ko, diretso mo na. Nasa isip ko, walang motor, ganun, or something, which is wrong. So, nawala yung kapayapaan ko. Sabi ko naman kay Otan, di bale, tama yung nagawa mo na magbabayad tayo. Humingi kami ng tawad kasi mali naman talaga. So, mainam naman ang sabi nung authority, oo, pinapatawad ko na kayo. Kaya pinapatawad na kita. Pero meron kang responsibilidad din. So, tutubusin mo to doon tapos nilagyan siya ng violation. Ayun. So, yun, nawala yung peace namin. Pero sabi namin, sa isang banda naman, hindi tama yung aming ginawa na violate namin. No excuse. At yun, naitama naman kung dapat na saan na bayaran. Kaya, thank you, Lord. Yun na nga yung, di ba, yung peace of God, siya yung source of peace. Binigay na sa'yo, bunga ng Espiritu Santo, ipamumuhay mo. Nagkaroon ka ng napakagandang peace with God. Namatay si Jesus Christ para sa kasalanan mo. Manatili ka sa salita ng Diyos at manatili ka palagi sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo at mamuhay ng aayon sa Espiritu Santo, hindi sa laman. Kasi naisip ko ganito, which is wrong, kaya yung peace within na source ang ating Panginoon Diyos na wala. Pero kung papanatiliin mo na lang na wala kang peace within yourself, baka merong mga relationships na broken, hindi mo inaayos, mga things that you have done na hindi ka na nakukonvict, naging kalos na, pinabayaan mo na, tapos hindi mo na nararamdaman yung ginawa ni Lord na siya yung nagbigay ng pag-ibig, the love, and the peace doon sa ating binasa. Tapos mamimenos-menos mo, hindi mo naintindihan. Kaya nga, yun, the peace of God, the peace with God, yung ating paghingi ng tawad, na-reconcile tayo, namatay si Jesus Christ, kayamanan na yun, treasure. And then yung peace within. Pagka naasiwa ka or something, yung conviction kasi ng Holy Spirit. Isa na lang, meron ka bang dyan, yung mga naaalala na nawala yung kapayapaan mo, pero inamin mo, tapos nakapanumbalik ka, pero kung matagal mo hindi inaamin, pinababayaan mo ba? Ano ba? Nung anak ko po si JJ, angkas ko sa motor, ihahatid ko lang po sa SMBF. Hindi kami nag-helmet pareho. Katiwiran ko, lapit lang naman. Pagligo ko dyan sa kanto natin, may pulis ka agad. Pinara ako, Sir, baba ko lang sa SMBF. Hindi ko hinintuan. Tapos nag-U-turn ako kagad, tinitignan ko siya. Tanggal nung kapayapaan ko. Tapos binalikan ko yun. Nawala na akong motor. Kasi nagpunta kami sa, brother, ako yung pasensya ka doon sa hindi kita nahintuan. Kasi, pasensya na lang. Paula ko doon. Patawarin mo na ako.
Huwag mo nang uulitin yun, ha? Sabi sa akin, opo, pasensya na kayo. Kasi katuwiran ko, lapit lang naman eh. Pero mali pa rin. Nung nilapitan ko siya, pinatawad naman ako, napayapa na ako. Kasi talagang hindi kakayahin ng conviction ng Holy Spirit sa iyo na manatili ka sa ganung kalagayan eh. Kaya mahalaga nakakarinig tayo kay Lord. Kasi mas malakas ang boses ng Holy Spirit. Pero pag hindi tayo updated kay Lord, di tayo nanatili sa Kanya, mas malakas ang boses sa sarili natin. Amen. Salamat na lang at may Word of God. Kaya kung sakali, sa bahay, sa trabaho, o sa Christian community na kinabibilangan mo, meron ka pang something, ano ba, gusto mo bang the peace of God na tinanggap mo na? Merong peace with God ka na for what Christ has done on the cross? Pinananatili mo ba yung nawala yung peace within sa'yo? So, reconcile, forgive, at accept if you have done something that hurt somebody else. But it takes the grace of God. Kaya nga yung final blessing. May the grace of Christ be, May the grace of our Lord Jesus Christ. The grace of our Lord Jesus And Christ. love of God the Father. The love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Kaya pinanunan niya yung final blessing doon. Mga kapatid. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Meron ba tayong huling awitin? Meron pa pala. So magwawakas tayo. Pastor? Sige. Sa mga may YouTube account, mga kapatid, pwede nyo pong bisitahin. I-search po natin ang Compi Media for 713. Subscribe button, watch, like, and share our videos. Makikita nyo po yung mga nakalagay dyan. Ganito po itsura. Ayan po mga kapatid, meron diyang no ating Compi Music, special events, outreaches, and Metro Manila, gathering and fellowship, highlights of Psalms Seminar. Makikita niyo po dyan, pati ng mga matatagal na panahon na. Ayan. Sa ating Ayan. Okay. Naghang pala. Yung repeat new song natin of the week, sabi ni Minister Jerry, kasi ang nabigyan ng pagkakataon yung kanyang mixes. Ano yung sabi mo, payo mo? Kasi si Sister Maripas, nagre-request siya sa akin palagi. Hindi naman gano'ng kamahalan. Kaya binigibigyan ko palagi. Kasi pag di ko nabigyan, para bang malit lang na bagay lang mag-aalis pa ng kapayapaan ko. Ay, binibigay ko kagad. So, isa pala sa nakakawala rin ng kapayapaan mo, personally, is kapag hindi mo na ibigay yung minimiti o inaasam-asam na misis mo kay maliit, kay malaki, na nababagabag. Most of the time, kain, tsaka mga simpleng damit. Tapos nawawala yung kapayapaan mo. Mga kapatid, nawawala pala ang kapayapaan. Hindi, love na love mo pala yung misis. Siyempre. Siyempre po. Ako rin, love na love ko. Kaya yung mga request, ibigay na, no? Tama. Amen. Ito na yung awitin at we will end with the song. Amen. Thank you, Lord. God bless us all. God bless. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon. Ako'y inahon mo sa kadiliman, ngayon'y taglay ang liwanag ng iyong salita, na aking gabay sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa ligayang nararanasan. Ikaw, O Diyos, ang kakamay, dahil sa pag-ibig mo walang hanggan.
ako'y inahon mo sa kadiliman. Ngayon'y taglay ang liwanag ng iyong salita na aking gabay sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa ligayang nararanasan. Ikaw, O Diyos, ang kakapay, dahil sa pag-ibig mo walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, sa bagong buhay ko. Taglay ngayon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, sa bagong buhay ko, sa bagong buhay, sa bagong buhay ko.